Pabayaran mo na lang siya, ma. Bigyan mo ng pera para tuluyan ng mawala sa paningin ko. Nakakasira lang siya sa dangal ng mga Montalban at wala na akong pakialam sa kanya o sa batang iyan. Ang boses ni Kang na nanggagaling sa speaker sa labas ng gate ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Willa. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa Maynila, nakaluhod si Willa sa magaspang at maputik na kalsada sa tapat ng dambuhalang mansyon ng mga Montalban. Basang-basa ang kanyang manipis na duster at sa kanyang nanginginig na mga bisig ay yakap niya ang 5 taong gulang na si Lito na noon ay nagdedeliryo na sa taas ng lagnat. Isang mabalasik na kabalintunan ng lahat. Habang ang bawat hibla ng pagkatao ni Willa ay ibinibigay niya para protektahan ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay itinuturing na lamang siyang isang basurang kailangang bayaran para itapon. Ang kaisa-isang pangako na panghahawakan sana niya sa gabing ito ay gumuho na parang mga kastilyong buhangin na hinahampas ng marahas na alon. Naramdaman ni Willa ang panunuyo ng kanyang lalamunan sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang mga daliri na kanina pa namamanhid sa ginaw ay lalong nawalan ng pakiramdam. Halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga labi at ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi na nagmumula sa kanyang durog na puso. Hindi siya makapaniwala na ang boses na yon, ang boses na dati, ay bumubulong ng mga matatamis na salita sa kanyang pandinig. Ang siya ring boses na naguutos na siya ay rerespuhan na lamang ng salapi. Bumukas ang malaking gate at lumabas si Doña Esmeralda. Suot ang isang mamahaling kapote at payong na tila hindi tinatablan ng dumi ng paligid. May hawak itong isang pirasong papel at isang tsekeng nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Sa bawat hakbang ng matanda, tila lalong sumisikip ang mundo ni Willa. Heto ang bayad sa pananatili mo sa buhay ng anak ko. Madiing wika ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo. Pirirmahan mo ang dokumentong ito. Aaminin mo na niloko mo si Kang, na ginamit mo lang siya para sa pera at hinding-hindi ka na magpapakita sa kanya kahit kailan. Gawin mo ito ngayon din o panoorin mong mamatay ang anak mo sa gitna ng baha dahil wala kang pambayad sa ospital. Tumingin si Willa sa mukha ng kanyang anak na maputla na at halos hindi na dumidilat. Ang bawat pag-ubo ni Lito ay tila isang pagsaksak sa kanyang kaluluwa. Wala siyang pagpipilian. Ang kanyang dangal ay ang tanging bagay na natitira sa kanya. Ngunit ano ang halaga ng dangal kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang anak? Sa panginginig ng kanyang kamay, kinuha ni Willa ang ballpen na inabot ng katulong. Sa ilalim ng baha at ulan, ang tinta ay humahalo sa putik. Tila sumasagisag sa pagdungis sa kanyang sariling pangalan. Pinirmahan niya ang papel. Bawat kurit ng pluma ay tila paghiwa sa kanyang sariling laman. Nang makuha ang tseke, naramdaman niya ang matinding pagkasuklam sa sarili. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng balkonahe sa 2 palapag. Lumabas si Kang, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pandidiri habang nakatingin sa ibaba. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang nakita lamang niya ay ang kanyang asawa na mabilis na isinilid ang tseke sa kanyang bulsa at nagmamadaling sumakay sa isang lumang sasakyan na naghihintay sa gilid ng daan. Hindi niya alam na ang sasakyang yon ay isang bulok na ambulansyang nirentahan ni Willa gamit ang huling sentimo ng kanyang ipon. Sa isip ni Kang, napatunayan na ang lahat ng masamang hinala ng kanyang ina, ang babaeng minahal niya nang higit sa kanyang buhay, ay isa lamang palang oportunista na handang ipagpalit ang lahat para sa 1,000,000 piso. Nang umandar ang sasakyan, naiwan si Willa na nakasandal sa malamig na upuan. Yakap-yakap ang kanyang anak habang ang mga luha niya ay dumadaloy ng walang tigil. Tumingala siya sa langit na tila nagtatanong kung bakit ganito kalupit ang tadhana. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak paglaki nito na ang kaligtasan nito ay binili ng isang kasinungalingang susunog sa kanyang buong pagkatao?
Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang pampublikong ospital na punong-puno ng mga tao. Habang binubuhat ni Willa ang anak, naramdaman niya ang bigat ng tsekeng nasa loob ng kanyang bulsa. Ito ang perang magliligtas sa kanyang anak. Ngunit ito rin ang perang papatay sa babaeng kilala ni Kang. Napatingin si Willa sa huling pagkakataon sa direksyon ng mansyon na unti-unting naglalaho sa dilim ng gabi. Ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan ay, hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng kasalanang hindi ko naman ginawa para lang sa kaligtasan ng buhay na mas mahalaga pa sa akin? Natapos ang gabi na ang tanging natira kay Willa ay ang malamig na katotohanan na sa mata ng mundo, siya ay isang taksil. Ngunit sa puso ng isang ina, siya ay isang bayani na handang masunog sa impyerno basta't maligtas lamang ang kanyang anghel. Hindi ang panahon ang tunay na naghihilom sa sugat ng nakaraan, kundi ang kawalan ng pagkakataong damhin ang sakit dahil sa bigat ng mga responsibilidad sa kasalukuyan. 6 na taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa ilalim ng unos, ngunit para kay Willa, ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapaalala pa rin sa lamig ng tsekeng hawak niya at sa init ng luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa isang masikip na eskinita sa gilid ng Ilog Pasig, kung saan ang amoy ng maalingasaw na tubig ay humahalo sa usok ng mga nagsisigawang sasakyan, matatagpuan ang isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kalawang na yero at mga nakuhang kahoy. Doon naninirahan si Willa kasama ang kanyang kambal na sina Lito at Mia. Ang kanyang mga palad na dati ay malambot at inaalagaan ni Kang. Ngayon ay magaspang na at puno ng kalyo mula sa paglalaban ng damit ng ibang tao at paglalako ng mga tiket ng loto sa ilalim ng nakatirik na araw. Mama, paglaki ko, bibilhan kita ng malaking payong para hindi ka na nababasa kapag umuulan. Wika ni Mia habang pinapanood ang kanyang ina na maingat na itinitiklop ang mga damit na bagong plansa. Ang batang babae ay may mga matang tila nagniningning na bituin, habang ang kanyang kakambal na si Lito ay tahimik na nagbabasa ng isang lumang libro sa sulok. Si Lito ang buhay na imahe ng kanyang ama, ang matanggos na ilong, ang makapal na kilay, at ang seryosong tingin na tila laging may malalim na iniisip. Napangiti ng bahagya si Willa, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang buhok ni Mia at naramdaman ang munting kurot sa kanyang puso. Ang bawat sulyap niya kay Lito ay isang paalala ng lalaking minahal niya ng buong puso, ngunit nagtakwil sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng 6 na taon, pinili ni Willa ang manahimik. Pinili niyang itago ang katotohanan dahil alam niyang ang kapangyarihan ng mga Montalban ay kayang bawiin ang kanyang mga anak sa isang kurap lamang ng mata. Para sa kanya, ang kahirapan ay isang maliit na sakripisyo kumpara sa posibilidad na mawala sa kanya ang tanging dahilan ng kanyang paghinga. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang marangyang opisina na gawa sa salamin at asero, nakatayo si Kang habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang muka ay tila nililok sa bato, walang emosyon, walang bakas, ng kahit anong init. 6 na taon na siyang tinaguriang hari ng industriya ng konstruksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at yaman, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na nanatiling hungkag. Kang, kailangan mo nang pirapirmasuhan ang prenuptial agreement niyo ni Clarissa. Wika ni Doña Esmeralda na pumasok sa opisina nang hindi kumatok. Ang matanda ay tila hindi man lamang tumanda. Ang kanyang awtoridad ay lalong tumibay at ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanghusga. Hindi na tayo makakapaghintay pa. Ang pagsasama niyo ang magpapatatag sa ating imperyo. I told you, Ma, I'll do it when I'm ready. Malamig na sagot ni Kang nang hindi lumingon. Handa? 6 na taon na, Kang. Huwag mong sabihing iniisip mo pa rin ang babaeng yun na nananggancho sa atin? Pangungutya ng kanyang ina. Nasa abroad na marahil siya ngayon, nilulustay ang perang kinuha niya sa atin habang ikaw ay nagpapakasira sa trabaho. Grow up, Kang.
Huminga ng malalim si Kang. Ang galit niya kay Willa ay hindi nabawasan, ngunit ang pagdududa ay tila isang anino na laging nakabuntot sa kanya. Bakit sa tuwing nakakakita siya ng mga batang naglalaro sa kalye, laging sumasagi sa isip niya ang mukha ni Willa? Bakit sa tuwing umuulan, tila naririnig niya ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng uno? Bumalik ang diwa ni Willa nang marinig niya ang malakas na kalampag sa kanilang pinto. Ang kanilang kapitbahay na si Aling Nena ay hingal na pumasok. Willa! Willa! Ang mga tauhan ng munisipyo. May dala silang abiso. Sigaw ni Aling Nena. Lumabas si Willa. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Sa tapat ng kanilang barong-barong, isang puting papel ang nakadikit sa isang posteng kahoy. Binasa niya ang mga salita nang may panginginig. Notice of Eviction and Demolition. Ang lupaing kinatitirikan ng kanilang munting komunidad ay nabili na ng isang malaking kumpanya para sa isang bagong proyekto. At ang pangalang nakasulat sa ilalim bilang chairman ng kumpanya ay tila isang sumpa na muling bumuhay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Kang Montalban. Naramdaman ni Willa ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan ay narito na naman sa kanyang harapan. Handang wasakin ang munting mundo na binuo niya sa loob ng 6 na taon. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang mga anak kung ang taong wawasak sa kanilang tahanan ay ang sarili nilang ama? Yumakap ang 2 bata sa kanyang binti. Nararamdaman ang tensyon sa hangin. Tumingin si Willa sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang matatayog na gusali ng Makati. At doon niya naramdaman ang isang kakaibang klase ng tapang na nagmumula sa kanyang pagiging ina. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan 6 na taon na ang nakalilipas. At ikaw na. Hindi natutulog ang budhi, Kang. Pinatatahimik lang ito ng alak at trabaho. Pero sa oras na tumigil ang mundo, doon mo maririnig ang bawat iyak na hindi mo pinakinggan. Ang bawat gabi para kay Kang ay tila isang walang katapusang pakikipagbuno sa mga anino. Sa loob ng kanyang malawak na kwarto sa penthouse, kung saan ang bawat gamit ay gawa sa mamahaling marmol at balat, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sarili niyang mabigat na paghinga. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, isang imahe ang laging sumusulpot. Isang babaeng nakaluhod sa putikan, may yakap na bata, at ang mga matang puno ng sugat na hindi kayang hilumin ng kahit anong yaman. Tumayo si Kang at lumapit sa bar cart. Ang tunog ng alak na bumubuhos sa basong may yelo ay tila isang malungkot na himig sa gitna ng gabi. Marami nang nagsasabi na siya ang pinakamatagumpay na lalaki sa kanyang henerasyon. Ngunit sa bawat pagtitig niya sa kanyang refleksyon sa salamin, isang estranghero ang nakikita niya. Ang dating Kang na marunong tumawa at magmahal ay matagal nang namatay kasabay ng kanyang tiwala sa mga tao. Kinaumagahan, muling pumasok si Doña Esmeralda sa kanyang opisina. Dala ang isang aura ng pagiging perpekto na tila hindi kailanman nagkakamali. Ang bawat galaw ng matanda ay calculated, mula sa pagkakaayos ng kanyang mamahaling alahas hanggang sa tono ng kanyang boses. Clarissa called me, Kang. She's upset dahil hindi ka sumisipot sa mga fittings niyo, bungad ni Esmeralda habang nilalapag ang kanyang Hermes na bag sa mesa. Don't tell me you're still distracted by the past. That Willa girl. Balita ko ay namumuhay na ng marangya sa Singapore. Kasama ang lalaking itinakas niya noon. Ginamit niya ang perang binigay ko para magpakasasa habang ikaw ay nagpapakapagod dito. Napahigpit ang hawak ni Kang sa kanyang ballpen. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang patak ng lason na unti-unting pumapatay sa natitirang kabutihan sa kanyang puso. I don't care about her, Ma. Sinasabi ko lang na masyado pang maaga para sa kasal. Maaga? It's been 6 years.
We need to solidify the Montalban legacy. Madiing sagot ng matanda. Ayaw mo namang masayang ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa isang pagkakamali ng nakaraan, di ba? Samantala, sa ilalim ng nakatirik na araw, sa gitna ng abalang kalsada ng Makati, naglalakad si Willa habang bitbit ang isang maliit na pouch na naglalaman ng mga tiket ng loto. Ang kanyang manipis na tsinelas ay tila manipis na balat na lamang na naghihiwalay sa kanyang mga paa at sa mainit na semento. Tuyong-tuyo ang kanyang labi, ngunit ang bawat hakbang niya ay may kasamang panalangin. Kailangan niyang makabenta ng sapat na tiket para sa matrikula ni Lito. Ayaw niyang maranasan ng kanyang mga anak ang kawalan ng pinag-aralan, ang maging biktima ng mga mapang-api dahil lamang sa wala silang titulo. Bago siya umalis ng bahay kaninang umaga, maingat niyang inayos ang gusot na kwelyo ng polo ni Lito. Kahit luma at kupas na ang kulay, siniguro niyang malinis at mabango ito. Lagi mong tatandaan, anak, bulong niya sa bata habang hinahaplos ang pisngi nito. Kahit wala tayong pera, ang malinis na kalooban at maayos na pagkatao ang tunay nating kayamanan. Huwag kang titingala sa mga mapagmataas at huwag kang titingin ng mababa sa kapwa mo. Ito ang tanging sandata ni Willa. Ang pag-asang ang kanyang mga anak ay lalaking may dangal, malayo sa mundo ng mga Montalban na puno ng pagkukunwari. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng isang matayog na gusaling yari sa makinang na asul na salamin, ang Montalban Tower. Tumigil si Willa sa gilid ng sidewalk, malayo sa mga gwardiyang may masasamang tingin sa mga katulad niyang naglalako. Tumingala siya sa pinakamataas na palapag ng gusali. Alam niyang nandoon si Kang. Alam niyang ang taong dahilan ng kanyang bawat paghihirap ay nasa loob ng komportableng silid na yon. Malamang ay nagpaplano kung paano lalong palaguin ang kanyang yaman. Sa loob ng opisina, tumayo si Kang at lumapit sa bintanang salamin na mula sa semento hanggang sa kisame. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang mga tao sa ibaba ay tila mga langgam na nagkukumahog sa kanilang mga buhay. Isang maliit na figura sa tapat ng kalsada ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang babaeng nakaduster, nakupas ang kulay, may bitbit na maliit na bag, at nakatayo ng matuwid sa kabila ng init ng araw. May kung anong pamilyar sa tindig na yon. May kung anong pintig sa puso ni Kang na tila nagbababala. Bahagya siyang yumuko para mas makita ang mukha ng babae, ngunit saktong tumalikod si Willa para alukin ng tiket ang isang dumaraang sasakyan. Impossible! Bulong ni Kang sa kanyang sarili. She's supposed to be somewhere else, living her lie. Ngunit hindi maalis ni Kang ang kanyang tingin. Tila may isang invisible na tali na humihila sa kanya pababa. Sa kalsada, biglang umihip ang malakas na hangin, dahilan para malaglag ang ilang tiket na hawak ni Willa. Nagmamadali siyang yumuko para pulutin ang mga ito at sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay saktong humarap sa direksyon ng bintana ni Kang. Ang tibok ng puso ni Kang ay tila isang tambol na mabilis na humahampas sa kanyang dibdib. Ang distansya ay malayo, ngunit ang mga mata ni Willa, ang mga matang iyon, na puno ng kalungkutan at tatag, ay tila nakatingin ng diretso sa kanyang kaluluwa. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi nagmumula sa talim ng kutsilyo, kundi sa lamig ng mga salitang binibitawan ng taong dati mong itinuturing na mundo. Ang amoy ng nabubulok na gulay, malansang isda, at pawis ng libo-libong tao ay humahalo sa maalinsangang hangin ng palengke sa ilalim ng tulay. Ito ang mundong ginagalawan ni Willa araw-araw. Isang maingay at magulong tanghalan kung saan ang bawat sentimo ay pinaglalabanan. Bit-bit ang kanyang lalagyan ng paninda. Maingat siyang nakikipagsiksikan sa dagsa ng mga mamimili. Umaasang mauubos ang kanyang mga nilakong kakanin bago pa man dumating ang takip silim. Isang marangyang itim na SUV ang huminto sa gilid ng kalsada, isang banyagang imahe sa gitna ng kahirapan. Ang makintab nitong pintura
ay tila isang salamin na nagpapakita ng matinding agwat ng dalawang mundo. Bumukas ang pinto at lumabas si Kang. Suot ang kanyang designer suit na tila walang bahid ng alikabok. Sa kanyang tabi ay ang mga tauhan ng kumpanya at ilang armadong gwardiya na may mga mukhang tila laging handang manakit. Linisin niyo ang lugar na ito. Utos ni Kang sa kanyang security chief. Ang kanyang boses ay walang bahid ng awa. Tila ang mga taong nandoon ay mga sagabal lamang sa kanyang plano. Gusto ko ang site visit na ito ay maging maayos. Ayaw kong may mga pulubing humaharang sa dinadaanan ko. Nagsimulang magtulakan ang mga gwardiya. Ang mga tindera ay nagkukumahog na iligtas ang kanilang mga paninda. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang nabangga ni Willa ang isa sa mga gwardiya. Tumalsik ang kanyang bilao at ang mga kakaning maingat niyang inihanda simula pa madaling araw ay humandusay sa maruming semento, nahaluan ng putik at tubig kanal. "Wag po, ang mga tinda ko!" Sigaw ni Willa habang sinusubukang pulutin ang mga ito. Ngunit isang marahas na tulak ang naramdaman niya sa kanyang balikat. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng pasubsob sa tapat ng isang tumpok ng basura. Naramdaman ni Willa ang hapdi sa kanyang mga tuhod at ang malapot na putik na kumapit sa kanyang duster. Sa kanyang pag-angat ng tingin, isang pares ng mamahaling sapatos na gawa sa balat ang tumigil sa harap niya. Unti-unti niyang itiningala ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga matang dati ay tinititigan niya ng may buong pagmamahal. Nanigas si Kang sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng nasa paanan niya, madungis, basa at tila talunan, ay ang babaeng 6 na taon niyang isinusumpa. Ngunit sa halip na awa, ang tanging naramdaman ni Kang ay ang poot na matagal nang pinapakain ng mga kasinungalingan ng kanyang ina. "So, ito na pala ang kinahantungan ng 1,000,000 piso na kinuha mo sa amin?" Pangungutya ni Kang. Ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Willa. "Nagpapakapagod ka bang magpanggap na mahirap para makakuha ulit ng simpatya? Hindi ka pa rin nagbabago, Willa. Still the same expert actress." Pinilit ni Willa na tumayo sa kabila ng panginginig ng kanyang mga binti. Pinunasan niya ang putik sa kanyang mukha gamit ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaking hindi na niya makilala. "Hindi mo alam ang sinasabi mo, Kang. Wala akong kinuhang kahit anong pera para sa sarili ko." "Talaga? Baka naman naubos mo na sa pakikipagtanan mo sa lalaki mo, kaya ka narito ngayon sa basura?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kang. "You look pathetic. Huwag mo akong titigan ng ganyan dahil wala nang talab sa akin ang mga luha mo." Sasagot pa sana si Willa, ngunit isang boses mula sa likuran ang nagpatigil sa lahat. "Mama, Mama, ayos ka lang po ba?" Mula sa kumpol ng mga tao, 2 maliliit na bata ang humahangos na tumakbo patungo kay Willa. Si Lito, na nakasuot ng kupas na uniforme, ay mabilis na humarang sa harap ng kanyang ina. Tila isang munting sundalong handang lumaban sa higante. Si Mia naman ay umiiyak na yumakap sa binti ni Willa, tila takot na takot sa tensyong namamayani sa paligid. Natigilan si Kang. Ang kanyang puso na tila bato ay biglang tumibok ng marahas. Tiningnan niya ang batang lalaking nakatayo sa harap niya, ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, at ang matapang na titig na tila sumasalamin sa sarili niyang anyo noong siya ay bata pa. "Sino sila?" bulong ni Kang. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi nakasagot si Willa. Niyakap niya ang 2 anak at iniiwas ang kanilang mga mukha sa paningin ni Kang. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Tila ang buong mundo ay huminto para panoorin ang pagkawasak ng isang lihim na matagal nang ibinaon. "Sino ang ama ng mga batang iyan, Willa?" Muling tanong ni Kang. Ngayon ay mas madiin at puno ng pagkalito.
Huminga ng malalim si Willa. Hinarap si Kang nang may paninindigan sa kabila ng kanyang hitsura. Wala silang ang ilang ama, Kang. Ikaw na ang nagsabi. 'Di ba? Basura ako sa paningin mo. Kaya huwag mo nang itanong kung ano ang wala sa amin. Tinalikuran ni Willa si Kang at inakay ang kanyang mga anak palayo. Iniiwan ang lalaki sa gitna ng maduming kalsada. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, lumingon si Lito at tinignan si Kang ng diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng galit at sakit. Isang tingin na hinding-hindi makakalimutan ni Kang habang buhay. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay katotohanan, Kang. Minsan, ang pinakamalinaw na ebidensya ay ang tibok ng puso na pilit mong pinatatahimik dahil ito ang tanging hindi marunong magsinungaling. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Kang ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa kanyang hininga. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malawak na mesa, ngunit ang kanyang isipan ay naiwan sa maduming kalsada ng palengke. Hawak niya ang isang lumang litrato, ang sarili niyang larawan nung siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ang batang nasa larawan ay may parehong kurba ng labi, parehong bagsak ng balikat, at parehong matapang na tingin na nakita niya sa batang lalaki kanina. Naramdaman ni Kang ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang malaking katanungan, ang tila isang mitya na unti-unting sumasabog sa kanyang dibdib. Kung totoo ang sinabi ng kanyang ina na itinakas ni Willa ang pera kasama ang ibang lalaki, 6 na taon na ang nakalilipas, bakit ang batang iyon ay tila isang buhay na anino ng kanyang sariling pagkabata? Samantala, sa loob ng kanilang munting barong-barong, maingat na hinuhugasan ni Willa ang sugat sa kanyang tuhod gamit ang isang basong tubig at malinis na basahan. Ang bawat daplis ng tela sa kanyang balat ay nagdadala ng hapdi. Ngunit mas masakit ang bawat luhang pilit niyang tinitipon sa kanyang mga mata. Mama, bakit po galit ang lalaking yon sa inyo? Tanong ni Lito habang nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang bata ay seryosong nakatingin sa sugat ni Willa. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom. Masama po ba siyang tao? Bakit po niya hinayaang itulak kayo ng mga bantay niya? Napahinto si Willa. Tumingin siya sa kanyang anak at naramdaman ang tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Paano niya sasabihin sa kanyang anak na ang lalaking iyon, ang lalaking nagtulak sa kanila sa putikan, ay ang ama na gabi-gabi nilang isinasama sa kanilang mga panalangin? Hindi siya masama, anak, mahinang sagot ni Willa. Ang kanyang boses ay tila isang paos na awit. Minsan lang, ang mga tao ay nagiging bulag dahil sa galit at sakit. Masyadong malayo ang mundo niya sa mundo natin, kaya hindi niya tayo nakikita ng malinaw. Ayaw ko po sa kanya, Mama, bulong ni Lito. Kapag po lumaki ako, hinding-hindi ko po hahayaang saktan kayo ng kahit sino, kahit pa ang mga taong nakasuot ng magagandang damit. Yumakap si Willa sa kanyang mga anak. Hinahayaan ang katahimikan ng gabi na maging proteksyon nila laban sa malupit na katotohanan. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa mansyon ng mga Montalban, hindi mapakali si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga tauhan ay nag-ulat na tungkol sa nangyari sa palengke. Alam niyang nagsisimula nang mabuhay ang mga binhi ng pagdududa sa isip ng kanyang anak. Pumasok si Esmeralda sa silid ni Kang. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na tila isang maskara ng pagkukunwari. Kang, narinig ko ang nangyari. Bakit mo hinayaang lumapit sa iyo ang babaeng iyon? Sinabihan na kita. Gagawin niya ang lahat para makuha ang atensyon mo. Siguradong bayad ang mga batang iyon para magmukhang kawawa at makuha ang awa mo. Tumingala si Kang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ma, ang batang lalaki. He looks exactly like me. Paano mo ipapaliwanag yon? Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Esmeralda. Kang, sa mundo ng mga mahihirap, madaling humanap ng batang kamukha mo para gamitin sa pangungutya.
Huwag kang maging tanga. Ginamit ka na niya noon. Hahayaan mo bang gamitin ka niya ulit ngayon? Hindi sumagot si Kang, ngunit sa ilalim ng kanyang mesa, ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang maliit na plastik. Sa loob nito ay ang isang maliit na hair clip na hugis paru-paro. Isang bagay na nalaglag ni Mia nang sila ay nagkakagulo sa palengke. Habang nagsasalita ang kanyang ina, ang tanging naiisip ni Kang ay ang isang bagay na maaring magtapos sa lahat ng kanyang pagkalito. Kinabukasan, sa ilalim ng takip ng kadiliman, lihim na nagtungo si Kang sa isang private diagnostic clinic. Iniabot niya ang maliit na hair clip na meron pang ilang hibla ng buhok ni Mia, kasama ang sarili niyang sample. Ang bawat hakbang niya sa loob ng malamig na gusali ay tila isang paglalakad patungo sa isang bangin. I need the results as soon as possible. Utos ni Kang sa doktor. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at takot. Habang naghihintay, muling bumalik si Kang sa kanyang sasakyan. Tumingin siya sa labas, sa mga taong naglalakad sa kalsada, at doon niya napagtanto na ang kanyang buong buhay ay tila isang gusali na gawa sa mga kasinungalingan. Kung ang mga batang iyon ay sa kanya, ibig sabihin ay hindi lamang si Willa ang ninakawan niya ng 6 na taon, kundi ang sarili niyang mga anak. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa klinik makalipas ang ilang araw, ang boses ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dating pagkatao. Mr. Montalban, the results are ready. The probability of paternity is 99.9%. Nabitawan ni Kang ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng kanyang pandinig. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pagkamuhi na itinanim niya sa loob ng 6 na taon ay biglang napalitan ng isang nakabubulag na katotohanan. Siya ang ama. Ang mga batang tinawag niyang basura ay sarili niyang dugo at laman. At ang babaeng tinulak niya sa putikan ay ang babaeng nagdala ng kanyang mga anak sa gitna ng hirap at gutom habang siya ay nagpapakasasa sa yaman. Ang pinakamalupit na lason ay hindi yung nakamamatay agad, kundi yung dahan-dahang pumapatay sa iyong kakayahang magmahal at magtiwala habang pinapanatili kang gising sa gitna ng kasinungalingan. Hawak ni Kang ang papel ng DNA result, habang ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo. Ang bawat letra sa dokumentong yon ay tila mga buhay na uod na kumakain sa kanyang katinuan. 99%. Ang batang lalaking nakasuot ng kupas na uniforme at ang batang babaeng may kani-kanina lang ay hawak ang paru-parong clip ay tunay niyang mga anak. 6 na taon silang nabuhay sa gitna ng basura habang siya ay natutulog sa malambot na kama. 6 na taon silang nagutom habang siya ay nagtatapon ng pagkain sa mga marangyang handaan. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon, naramdaman ni Doña Esmeralda ang panganib. Ang kanyang mga espiya ay nagbalita na nagtungo si Kang sa isang klinika. Hindi siya pwedeng maupuan na lamang. Ang kanyang kapangyarihan at ang dangal ng mga Montalban ay nakasalalay sa pagpapanatiling malayo ni Willa sa buhay ng kanyang anak. Clarissa, kailangan nating kumilos, wika ni Esmeralda habang marahas na hinihigpitan ng hawak sa kanyang mamahaling rosaryo. Nagsisimula ng magduda si Kang. Hindi pwedeng bumalik ang babaeng iyon. Kailangan nating ipakita sa kanya na wala siyang puwang dito kahit pa dala-dala niya ang mga batang iyon. Si Clarissa, na puno ng selos at takot na mawala ang kanyang posisyon bilang magiging asawa ng isang bilyonaryo, ay tumango ng may puot. Ano ang gagawin natin, tita? Alam mo namang gagawin ko ang lahat. Nagtungo si Doña Esmeralda sa komunidad sa Pasig. Ang kanyang marangyang sasakyan ay tila isang malaking sugat sa gitna ng mga barong-barong. Nang makita ni Willa ang matanda, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Niyakap niya ang kanyang mga anak at itinago sila sa loob ng kanilang munting tahanan. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Willa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Narito ako
para bigyan ka ng huling babala. Madiing sabi ni Esmeralda habang tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang panyo. Huwag mong gamitin ang mga batang yan para akitin muli ang anak ko. Kung talagang mahal mo sila, lumayo ka na. Hahayaan mo bang lumaki sila sa ganitong karumihan? Ibigay mo sila sa akin at titiyakin kong magiging prinsipe at prinsesa sila. Pero ikaw, dapat kang maglaho. Hinding-hindi ko ibibigay ang mga anak ko sa isang demonyong katulad mo. Sigaw ni Willa. 6 na taon niyo akong ninakawan ng buhay. Sapat na yon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Esmeralda bago siya tumalikod. Tandaan mo, Willa, ang mga taong walang kapangyarihan ay madaling mabura sa mapa. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mag-iina, isang hindi maipaliwanag na init ang gumising kay Willa. Ang amoy ng nagbabagang kahoy at ang makapal na usok ay mabilis na lumalaganap sa loob ng kanilang maliit na bahay. Ang tunog ng paglamas ng apoy sa tuyong yero at kahoy ay tila isang nakakatakot na bulong ng kamatayan. "Lito! Mia! Gisising!" Sigaw ni Willa habang hinahanap ang kanyang mga anak sa gitna ng kadiliman at usok. Narinig niya ang malakas na pagguho ng bahagi ng kanilang bubungan. Ang init ay tila humahagupit sa kanyang balat. Wala siyang makita, ngunit ang kanyang instinto bilang ina ang nagdala sa kanya sa sulok kung saan nakatago ang 2 bata. Yakap-yakap ni Lito ang kanyang kapatid. Ang kanilang mga mata ay puno ng matinding takot. "Dito kayo! Sumunod kayo kay Mama!" Sigaw ni Willa habang ginagamit ang kanyang sariling katawan para harangan ang mga bumabagsak na baga. Sa labas, ang buong komunidad ay nasa gitna ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagpapasapasa ng mga balde ng tubig, ngunit ang apoy ay tila isang gutom na halimaw na hindi mapigilan. Mula sa malayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umalis sa eksena. Iniiwan ang naglalagablab na impyerno sa likuran. Sa huling sandali, bago tuluyang gumuho ang kanilang barong-barong, naitulak ni Willa ang 2 anak palabas ng maliit na bintana. Ngunit bago siya makasunod, isang malaking poste ang bumagsak sa kanyang dinadaanan. Dahilan para maipit ang kanyang paa sa gitna ng nagbabagang mga labi. "Mama! Mama!" Ang huling narinig ni Willa ay ang palahaw ng kanyang mga anak bago siya tuluyang mawalan ng malay sa gitna ng makapal na usok at naglalagablab na kulay kahel na paligid. Ang abo ay hindi lamang dumi ng apoy, kundi mga labi ng mga pangarap na tinupok ng kasamaan sa gitna ng gabi. Ang langit sa itaas ng ilog Pasig ay nagkulay kahel, isang nakapapansing liwanag na tila humahalik sa maitim na usok. Sa gitna ng kaguluhan, ang tunog ng mga sumasabog na yero at ang pagguho ng mga kahoy na haligi ay tila isang malungkot na palakpak para sa trahedya. Habang ang lahat ay nagtatakbuhan palayo, isang itim na sasakyan ang humaharurot patungo sa naglalagablab na impyerno. Huminto ito nang marahas sa gitna ng putikan. Lumabas si Kang mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa maruming tubig at abo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Sa kanyang bulsa, ang papel ng DNA result ay tila isang nagbabagang uling na nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang ginawa niya sa babaeng maaaring mamatay sa loob ng apoy na yon. "Willa! Willa!" Sigaw ni Kang. Ang kanyang boses ay tila isang paos na tinig na agad nilalamon ng ingay ng sunog. "Mama! Mama!" Ang palahaw ni Nalito at Mia ang bumasag sa katinoan ni Kang. Nakita niya ang 2 bata sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ni Aling Nena. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng uling at luha. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa takot at ginaw. "Nasaan ang mama niyo?" tanong ni Kang habang lumuluhod sa harap ng mga bata. "Nasa loob pa po. Ipinasok niya kami sa bintana,
pero hindi na siya nakalabas. Iyak ni Mia. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kaluluwa ni Kang. Bago pa man makakilos si Kang, isang grupo ng mga kalalakihan mula sa komunidad, mga taong madungis, pawisan, at pagod, ang lumabas mula sa makapal na usok habang buhat-buhat ang isang walang malay na katawan. Ang bawat hakbang nila ay tila isang mabigat na martsa ng kamatayan. Dito, dito sa tabi! Sigaw ni Aling Nena habang mabilis na naglalatag ng isang lumang karton sa tuyong bahagi ng kalsada. Inilapag nila si Willa. Ang kanyang duster na dati ay kulay asul ay halos naging itim na sa uling. Ang kanyang mga braso ay may mga bakas ng paso at ang kanyang buhok ay nangangamoy sunog. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, ngunit ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas. Tila may huling salitang pilit na binibitawan sa hangin. Lumapit si Kang. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay. Hinawakan niya ang kamay ni Willa, ang kamay na dati niyang hinahagkan, ang kamay na tinanggihan niya 6 na taon na ang nakalilipas. Naramdaman niya ang init ng paso sa balat ng babae, isang init na tila lumilipat sa kanyang sariling puso. Willa, gumising ka. Please, Willa, wag ngayon. Bulong ni Kang. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay dumaloy na, humahalo sa uling sa kanyang mga pisngi. Layuan mo siya. Isang marahas na tulak ang ginawa ni Aling Nena kay Kang. Ang matandang babae, sa kabila ng kanyang kahirapan, ay tumindig ng may higit na dangal kaysa sa sino mang nakilala ni Kang sa mundo ng mga mayayaman. Ngayon ka pa darating? Ngayong abo na lang ang natira sa amin? Kayong mga mayayaman, wala kayong ginawa, kundi sirain ang buhay ng batang ito. Hindi nyo naiintindihan. Ako ang... Hindi natapos ni Kang ang kanyang sasabihin. Ikaw ang pumatay sa kanya. Sigaw ni Lito habang tumatakbo patungo kay Kang. Ang bata ay buong lakas na itinulak ang binti ni Kang. Masama kang tao. Sabi ni Mama, hindi ka masama. Pero sinungaling siya. Pinatay mo ang bahay namin. Pinatay mo si Mama. Napatitig si Kang sa kanyang anak. Ang puot sa mga mata ni Lito ay tila isang salamin na nagpapakita sa kanya ng tunay niyang anyo. Isang halimaw na nagtago sa likod ng mamahaling suit at titulo. Sa gitna ng tensyon, biglang gumalaw ang mga daliri ni Willa. Isang mahinang ubo ang kumawala sa kanyang dibdib, sinusundan ng isang paos na bulong na tila nanggagaling sa kabilang mundo. Ang mga anak ko, Kang, iligtas mo ang mga bata. Iyon lamang ang sinabi ni Willa bago siya muling lamunin ng kawalan ng malay. Ang huling sulyap niya ay hindi puno ng galit, kundi ng isang wagas na pag-aalala para sa mga taong naging dahilan kung bakit siya nanatiling matatag sa loob ng 6 na taon. Naramdaman ni Kang ang bigat ng DNA result sa kanyang bulsa. Ano ang silbi ng katotohanan ito kung ang babaeng nagdala ng katotohanan yon ay naghihingalo na sa kanyang harapan? Isang malakas na sirena ng ambulansya ang narinig mula sa malayo. Ngunit sa puso ni Kang, alam niyang ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa laki ng bahay na maibibigay niya, kundi sa lalim ng kanyang paninindigan na huwag hayaang makuha ng sino man ang kanyang puso, ang kanyang mga anak. Ang loob ng pampublikong ospital ay punong-puno ng ingay ng mga naghihinagpis, amoy ng matapang na alkohol, at ang init na nagmumula sa siksikan ng mga tao sa koridor. Para kay Kang, ang lugar na ito ay tila isang kabilang mundo, malayo sa sterilisadong katahimikan ng kanyang pribadong buhay. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, sa isang maliit na kama na may kupas na puting kumot, nakahiga si Willa. Ang kanyang mga braso ay balot ng benda at ang bawat hininga niya ay tila isang mabigat na laban. Sa tabi ng kama, nakaupo sina Lito at Mia,
Ang kanilang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanilang ina na walang benda. Nang pumasok si Kang sa ward, ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang malaking insulto sa gitna ng kahirapan ng mga pasyente sa paligid. Dahan-dahang idinilat ni Willa ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Kang, ang unang naramdaman niya ay hindi takot, kundi ang isang matinding pagkapagod na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Willa, mahinang tawag ni Kang. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging seryoso. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, Kang. Paos na sagot ni Willa. Pinilit niyang maupo sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat. Umalis ka na. Nakita mo na ang kalagayan namin. Masaya ka na ba? Huminga ng malalim si Kang at lumapit pa ng kaunti. Ngunit agad siyang hinarang ng matapang na tingin ni Lito. Narito ako dahil alam ko na ang katotohanan. Alam ko ng mga anak ko sila at hindi ko hahayaang manatili sila sa ganitong kalagayan. Tignan mo ang paligid mo, Willa. Gusto mo bang dito sila lumaki? Sa hirap, sa dumi, at sa panganib ng sunog? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Willa. 6 na taon silang lumaki rito, Kang. Sa loob ng 6 na taon na yon, nasaan ka? Ngayong abo na ang lahat. Saka mo sasabihing hindi mo sila hahayaang manatili rito? Dadalhin ko sila sa mansyon. Madiing sabi ni Kang. Ang kanyang boses ay unti-unting bumabalik sa awtoridad na kinagisnan niya. Doon, magkakaroon sila ng sariling kwarto, pinakamagandang edukasyon, at mga yaya na mag-aalaga sa kanila. I'm doing this for them, Willa. Huwag kang maging makasarili. Naramdaman ni Willa ang tila isang mitya na sumabog sa kanyang dibdib. Sa gitna ng panghihina, nakakuha siya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon pa siya. Mabilis niyang iniangat ang kanyang kanang kamay at sa isang iglap, ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Kang ay bumasag sa katahimikan ng ward. Ang sampal na yon ay hindi lamang para sa gabing ito, kundi para sa bawat luha na ibinuhos ni Willa sa loob ng 2,100 araw. Napatitig si Kang sa kanya. Ang kanyang pisngi ay mabilis na nagkulay ube at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Walang sino man ang nangahas na saktan siya nang ganoon sa buong buhay niya. Huwag mong gagamitin ang salitang makasarili. Sa harap ko, Kang Montalban. Nanginginig ang boses ni Willa sa galit. Ibinigay ko ang lahat. Ang pangalan ko, ang dangal ko, pati ang kaluluwa ko para lang mabuhay ang mga batang yan habang ikaw ay abala sa pagpapakasa sa sayaman mo. Hindi mo sila mabibili ng pera. Hindi sila ari-arian na maaari mong bawiin kapag gusto mo. Hindi mo sila kayang protektahan. Sigaw ni Kang. Ang kanyang pride ay muling nangibabaw sa kanyang pagsisisi. Tignan mo ang sarili mo. Halos mamatay ka na sa sunog. Paano kung wala ako? Paano kung tuluyan na silang nawalan ng ina dahil sa katigasan ng ulo mo? Mas mabuti nang mawalan sila ng ina kaysa magkaroon ng amang turing sa kanila ay isang proyekto o obligasyon lang. Sagot ni Willa, habang ang mga luha niya ay sa wakas ay muling dumaloy. Tumayo si Kang, ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng bato. Inayos niya ang kanyang nag-usot na kwelyo at tumingin ng diretso kay Willa, isang tingin na puno ng banta. Kung ayaw mong makuha ito sa mabuting usapan, Willa, gagawin ko ito sa paraang masakit para sa'yo. Malamig na wika ni Kang. Gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ko sa batas. Patutunayan ko sa korte na hindi mo kayang bigyan ng maayos na buhay ang mga anak ko dahil sa kawalan mo ng trabaho at permanenteng tirahan. Baka nakakalimutan mo, may pinirmahan kang dokumento 6 na taon na ang nakalilipas. Isang dokumentong nagsasabing ikaw ay isang manloloko. Napatigil ang paghinga ni Willa. Ang dokumentong yon, ang sumpa ng kanyang nakaraan, ay muling ibinabato sa kanya. Sa susunod na pagkikita natin,
Kasama ko na ang aking mga abogado. Huling hirit ni Kang, bago siya tumalikod at mabilis na lumabas ng ward, iniiwan si Willa na nanginginig sa takot habang yakap-yakap ang dalawang anak na tila mga ibong nasa panganib ng isang malupit na agila. Ang tunay na lason ay hindi lamang nakikita sa mga salitang binibitawan, kundi sa paraan ng pagtrato sa mga inosenteng kaluluwa na tila ba sila ay mga mantsa sa isang mamahaling tela. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Montalban ay tila nagyayelo sa lamig, kahit pa ang labas ay pinapanday ng init ng araw. Sa malawak na sala na may sahig na yari sa puting marmol, nakatayo sina Lito at Mia. Ang kanilang maliliit na tsinelas na may mga bakas pa ng uling ay tila mga banyagang bagay sa gitna ng mamahaling alpombra. Dinala sila rito ni Kang sa ilalim ng bantay ng mga social worker habang si Willa ay nagpapagaling pa sa ospital. Isang hakbang na ayon kay Kang ay para sa kanilang ikabubuti. Mula sa itaas ng grandiosong hagdanan, dahan-dahang bumaba si Doña Esmeralda. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang babala. Hawak niya ang isang panyong may pabango na itinatakip niya sa kanyang ilong sa tuwing lalapit siya sa mga bata. Kang, hindi mo ba nakikita? Ang mga batang ito ay nagdadala ng dumi sa loob ng bahay natin. Wika ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Tiningnan niya si Mia na noon ay pilit na hinahawakan ng isang porselanang florera dahil sa kuryosidad. Huwag mong hawakan yan, bata. Ang presyo ng florerang yan ay sapat na para bilhin ang buong komunidad ninyo sa Pasig. Wala ka bang modo? Napaatras si Mia at agad na nagtago sa likod ni Lito. Ang batang lalaki, sa kabila ng takot, ay tumingin ng diretso sa kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga, sumasalamin sa galit na matagal na ring nararamdaman ng kanyang ina. Hindi po kami dumi, matapang na sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Sabi ni Mama, mas mahalaga ang malinis na puso kaysa sa malinis na bahay na puno ng masasamang tao. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Esmeralda. Naririnig mo ba yan, Kang? Iyan ang itinuturo ng babaeng yon sa kanila. Ang maging bastos at walang galang sa mga nakatataas. Isang malaking pagkakamali ang pagdala sa kanila rito. Samantala, sa loob ng ospital, hindi mapakali si Willa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas na makalaya sa loob ng hawla ng kanyang mga benda. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang kanyang mga anak ay nasa kamay ng halimaw na sumira sa kanyang buhay. Pumasok si Aling Nena sa ward. Bitbit ang isang plastic na bag na puno ng mga bagay na naisalba mula sa sunog. Willa, heto ang mga gamit na nakita namin sa ilalim ng mga abo. Malungkot na wika ni Aling Nena. Kakaunti na lang ang natira, pero may isang bagay doon na tila mahalaga sa'yo. Inilabas ni Aling Nena ang isang lumang digital voice recorder na nakalagay sa loob ng isang delatang biskwit. Ang recorder na yon ay pagmamay-ari ng yumaong ama ni Willa, isang seryosong mamamahayag na palaging nagtatala ng mga mahahalagang usapan. Nang makita ni Willa ang recorder, tila tumigil ang kanyang paghinga. Naalala niya ang gabing bago siya pilit na pinaalis sa mansyon 6 na taon na ang nakalilipas. Noong gabing iyon, bago siya pirmahan ng dokumento, nagkaroon sila ng huling komprontasyon ni Esmeralda sa loob ng library at ang recorder ay lihim na nakabukas sa loob ng kanyang bulsa. Sa gitna ng trauma at pagmamadaling iligtas si Lito, nakalimutan niya ang tungkol sa recording na yon hanggang sa araw na ito. Nanginginig ang mga daliri ni Willa habang sinusubukang pindutin ang play button. Sa kabila ng ilang gasgas sa screen, tila gumagana pa rin ang baterya nito. Isang mahinang tunog ng static ang narinig na sinusundan ng isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Ang boses ni Esmeralda na aminin ang kanyang plano na pekein ang ebidensya laban kay Willa. Wala kang magagawa, Willa.
Kahit mamatay ka rito, walang maniniwala sa'yo. Ang pera ko ang magdidikta ng katotohanan. Ang boses ni Esmeralda mula sa recorder ay tila isang tinig mula sa impyerno. Ngunit para kay Willa, ito ang tunog ng kanyang kalayaan. Hustisya! Bulong ni Willa sa kanyang sarili, habang ang mga luha niya ay dumadaloy ng may bagong pag-asa. Sa pagkakataong ito, hindi na ako luluhod sa putikan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-asa, isang balita ang dumating na tila muling nagpabagsak sa kanyang mundo. Pumasok ang isang nurse na may dalang dokumento mula sa korte. Ma'am, may iniwan po ang mga abogado do ni Mr. Montalban. Isang temporary restraining order. Hindi niyo po pwedeng lapitan o kunin ang mga bata hanggang hindi natatapos ang hearing para sa custody. Napahawak si Willa sa recorder ng mahigpit hanggang sa bumakat ang mga kuko niya sa plastic na casing nito. Ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang pangalan, kundi para sa kaluluwa ng kanyang mga anak na ngayon ay unti-unting sinusunog ng mapanghusgang mga mata sa loob ng mansyon. Akala mo ba ay hahayaan kitang manalo? Isang basura ka lang, Willa. At ang basurang tulad mo ay nararapat lamang sa loob ng kulungan. Ang boses ni Clarissa ay tila isang matinis na tunog ng basag na kristal na umalingaw-ngaw sa loob ng ward ng ospital. Kasunod niya ang dalawang unipormadong pulis na may mga mukhang seryoso at walang emosyon. Ang bawat hakbang nila sa puting tile ng sahig ay tila isang mabigat na hatol na papalapit sa kama ni Willa. Isang mabalasik na kabalintunaan ang nangyayari. Sa sandaling iyon, hawak ni Willa sa ilalim ng kanyang unan ang digital recorder, ang kanyang tanging sandata para patunayan ang kanyang kawalang sala 6 na taon na ang nakalilipas. Ngunit bago pa man niya ito mailabas, ang kamay ng batas ang unang humawak sa kanyang mga braso. Mrs. Willa, may reklamo laban sa inyo para sa pagnanakaw ng isang mamahaling kwintas na nagkakahalaga ng 5 milyong piso, wika ng isang pulis habang inilalabas ang mga posas. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang malamig na kurot sa balat ni Willa. Anong pagnanakaw? Hindi ako umaalis dito sa kama ko. Sigaw ni Willa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na humahampas sa kanyang dibdib. Huwag ka nang magkaila, pangungutya ni Clarissa habang itinuturo ang bag ni Willa na nasa tabi ng kama. Nawala ang kwintas ko matapos kitang bisitahin dito para sana kausapin tungkol sa mga bata. At sigurado akong nilagay mo yon sa gamit mo. Sa harap ng maraming saksi, binuksan ng pulis ang bag ni Willa. Mula sa loob nito, isang makinang na diamanteng kwintas ang lumabas. Isang bagay na hindi kailanman pagmamay-ari ni Willa. Naramdaman ni Willa ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Alam niyang ito ay isang setup, isang patibong na idinisenyo para tuluyan siyang ilayo sa kanyang mga anak. Habang hinihila si Willa palabas ng ospital, nakita niya si Kang na nakatayo sa dulo ng koridor. Ang mukha ni Kang ay puno ng pagkalito at sakit. Tila muling nagbabalik sa kanya ang alaala ng tsekeng kinuha ni Willa noon. Ang binhi ng pagdududa na itinanim ni Esmeralda ay muling dumaan sa kanyang isipan. Kang, makinig ka sa akin. Wala akong kinuha. Sigaw ni Willa habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ngunit hindi gumalaw si Kang. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang kawalan ng kibo ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanilang relasyon. Sa bawat segundo na hindi siya kumikilos para pigilan ang mga pulis, lalong nadudurog ang natitirang piraso ng puso ni Willa. Dinala si Willa sa presinto at ikinulong sa isang madilim at siksikang selda. Ang amoy ng ihi at kalawang ay humahalo sa lamig ng semento. Doon, sa gitna ng kadiliman, niyakap ni Willa ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga anak ay nasa kamay ng mga halimaw at siya ay nakakulong sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Habang nakasandal sa malamig na rehas,
Isang anino ang huminto sa harap ng kanyang selda. Isang lalaking nakabarong, may maayos na tindig, at may mga matang puno ng malasakit. Wila, ikaw ba yan? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang pamilyar na himig mula sa nakaraan. Tumingala si Wila. Hindi niya agad nakilala ang lalaki dahil sa labo ng kanyang mga mata mula sa pag-iyak. Ngunit nang maaninag niya ang mukha nito, naalala niya ang isang batang lalaki na tinulungan niya noong panahon ng kanyang kabataan. Isang batang binigyan niya ng pagkakataong makapag-aral sa pamamagitan ng kanyang munting ipon bago pa man niya makilala si Kang. Attorney? Attorney David? Bulong ni Wila. Huwag kang mag-alala, Wila. Nandito na ako, madiing sabi ni David habang hinahawakan ng rehas. Hinding-hindi ko hahayaang mabulok ka rito. Panahon na para bayaran ko ang lahat ng kabutihang ginawa mo sa akin. Ngunit sa gitna ng pagdating ng tulong, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Wila. Paano niya mapapatunayan ang kanyang kawalang sala kung ang digital recorder na naglalaman ng katotohanan ay naiwan sa ilalim ng unan sa ospital, isang lugar na ngayon ay kontrolado na ni Clarissa at Esmeralda. Hindi ang mga pader ng kulungan ang tunay na nakabilanggo sa akin, attorney. Ang nakakulong sa akin ay ang kawalan ng katiyakan kung ligtas ba ang mga anak ko sa mga taong kumukuha ng lahat sa akin. Ang boses ni Wila ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin sa loob ng malamig na selda. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim na bilog sa paligid. Bakas ng mga gabing walang tulog at pusong walang tigil sa pagtangis. Sa kabila ng rehas, nakatayo si Attorney David. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitignan ang babaeng nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging kung sino siya ngayon. Naramdaman ni Wila ang hapdi ng mga posas na kanina pa tinanggal. Ngunit ang marka nito sa kanyang mga pulso ay tila mananatili habang buhay. Isang malaking kawalan ng katarungan na siya na nagpakasakit para sa kanyang mga anak ay itinuturing na kriminal ng sistemang dapat ay nagtatanggol sa kanya. Ang bawat paghinga niya sa loob ng presinto ay may kasamang amoy ng kalawang at luma. Isang paalala na sa mundong ito, ang katotohanan ay madalas na natatabunan ng kinang ng salapi. Nakalabas na tayo sa pamamagitan ng bail, Wila, mahinang sabi ni David habang iniaabot ang isang basong tubig. Pero pansamantala lang ito, kailangan nating mahanap ang ebidensyang sinasabi mo. Ang recorder? Iyon ang tanging paraan para mabura ang mantsa sa pangalan mo. Paano, attorney? Napahawak si Wila sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nasa ospital iyon at sigurado akong nahanap na yon ni Clarissa. Wala silang ititira sa akin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pagpapatatag ni David. Hindi natutulog ang Diyos. Habang nagpapakasasa sila sa kasinungalingan, unti-unti nang bumibigay ang mga pundasyon ng kanilang mga gawa-gawang kwento. Samantala, sa loob ng library ng mansyon ng mga Montalban, hindi mapakali si Kang. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig. Nakaupo siya sa harap ng lumang vault ng kanyang ina na hindi sinasadyang naiwang bahagyang nakabukas. May isang folder na kulay kape ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang folder na may nakasulat na, Wila, 6 na years ago. Nanginginig ang mga daliri ni Kang habang binubuklat ang mga dokumento. Sa loob nito ay hindi lamang ang orihinal na kasunduan, kundi ang mga resibo ng bayad sa isang private investigator at isang lalaking nagngangalang Marco. Doon ay malinaw na nakasulat, Payment for services rendered, acting as paramour for Mrs. Montalban's setup. Naramdaman ni Kang ang tila isang balde ng nagyeyelong tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat pahina ay tila isang sampal na gumigising sa kanya mula sa 6 na taong pagkabulag. Ang lagda ng kanyang ina ay nandoon, marangal at matikas, ngunit ang kahulugan nito ay mas madilim pa sa kailaliman ng dagat.
Anong ginagawa mo rito, Kang? Ang boses ni Doña Esmeralda ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa pinto. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pagkagulat na mabilis na naging galit. Ma, ano ito? Itinaas ni Kang ang mga dokumento. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot at pighati. Marco? Acting Services? Ibig sabihin, ang lahat ng nakita ko noon, ang lahat ng dahilan kung bakit ko itinaboy ang asawa ko, ay gawa-gawa mo lang. Kang, makinig ka. Ginawa ko yun para sa'yo. Sigaw ni Esmeralda habang mabilis na lumalapit para agawin ang mga papel. Hindi siya nararapat sa atin. Sisirain lang niya ang kinabukasan mo. Sinira mo ang buhay ko, ma. Sigaw ni Kang. Ang mga luha ay sa wakas ay kumawala na sa kanyang mga mata. Sinira mo ang pamilya ko. Ang mga anak ko ay lumaking walang ama dahil sa mga kasinungalingan mo. Pinahirapan mo ang babaeng wala namang ginawa kundi mahalin ako. Huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Ang mukha ni Esmeralda ay naging kulay ube sa galit. Ngunit nang makita niyang hindi natitinag si Kang, bigla siyang humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang puso ko, Kang, ang hirap huminga. Dahan-dahang napaupo si Esmeralda sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na humahawak sa kanyang kaliwang braso. Sa gitna ng matinding galit, nakaramdam si Kang ng takot. Ito na ba ang kabayaran? O ito ay isa na namang paraan ng kanyang ina para manipulahin ang kanyang damdamin? Ma! Sigaw ni Kang habang mabilis na lumalapit. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, napatitig siya sa mga mata ng kanyang ina. Mga matang tila may itinatagong panlilinlang sa kabila ng sakit na ipinapakita nito. Sa sandaling iyon, ang tanong na namayani sa isip ni Kang ay, hanggang kailan ako magiging biktima ng mga laro mo, ma? At gaano pa karaming buhay ang kailangang masira bago mo aminin ang katotohanan? Hindi lahat ng luhang pumapatak ay tanda ng pagsisisi. Kung minsan, ito ay bunga lamang ng takot na mawala ang kapangyarihang matagal nang nakakapit sa iyong mga palad. Ang bawat hininga ni Doña Esmeralda ay tila isang hirap na paghatak ng hangin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata ni Kang ay hindi nakakikitaan ng bulag na pag-aalala. Nakatayo siya ng tuwid. Hawak ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang 6 na taong pagkakamali. At tinitigan ang kanyang ina ng may halong pait at pagkasuklam. Tigilan mo na ang pag-arte, ma. Malamig na wika ni Kang. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na pumutol sa tensyon sa loob ng silid. Tinawagan ko na ang iyong doktor at alam kong maayos ang iyong puso. Ang tanging may sakit dito ay ang iyong konsensya. Hindi na hinintay ni Kang ang sagot ng kanyang ina. Mabilis siyang lumabas ng mansyon, binaliwala ang mga tawag ni Clarissa na tila isang nakakarinding ingay sa kanyang pandinig. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng walang tiyak na direksyon hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa puok ng mga nasunugan sa Pasig. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang amoy ng sunog at ang lamig ng simoy ng ilog ay nanatili sa hangin. Sa isang pansamantalang shelter na gawa sa trapal at ilang piraso ng kahoy, natagpuan ni Kang ang kanyang sarili na nakaupo sa isang manipis na karton. Ang bawat kagat ng lamok, ang ingay ng mga batang umiiyak sa malayo, at ang init na nagmumula sa siksikang mga tao ay tila isang parusa na pilit niyang tinatanggap. Gusto niyang maramdaman ang hirap na dinanas ni Willa. Gusto niyang malaman kung paano natulog ang kanyang mga anak sa loob ng 6 na taon habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Ang bawat sandali ng discomfort ay tila isang maliit na kabayaran sa malaking utang na hindi niya alam kung paano babayaran. Madaling araw na nang dumating si Willa mula sa pakikipag-usap kay Attorney David. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat.
Ang kanyang katawan ay hapong-hapo na sa pakikipaglaban. Nang makita niya ang isang lalaking naka-Amerikana na nakaupo sa maduming karton sa tabi ng kanyang mga anak, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. "Anong ginagawa mo rito, Kang?" tanong ni Willa. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at walang bakas ng emosyon. Hindi ito ang lugar para sa isang bilyonaryong katulad mo. Baka madumihan ang mamahalin mong suot. Tumayo si Kang. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa sa puyat at pagsisisi. "Willa, nahanap ko ang mga papel ni Mama. Alam ko na ang lahat. Alam ko nang niloko niya ako na gumamit siya ng ibang lalaki para sirain tayo. Patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako." Lumapit si Kang para hawakan ang kamay ni Willa, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang bawat haplos ni Kang ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong hindi siya pinakinggan, ng bawat pagkakataong mas pinili ni Kang ang maniwala sa kasinungalingan kaysa sa babaeng nangakong mamahalin siya habang buhay. "Patawad." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Willa, isang tawang tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang durog na puso. "Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Isang gabi ka lang natulog sa karton, Kang. Isang gabi ka lang nakaramdam ng kagat ng lamok at init ng paligid. Pero kaming tatlo ng mga anak mo, 6 na taon naming tiniis ang bawat segundo nito. Babawi ako, Willa. Ibibigay ko ang lahat sa inyo. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang lahat." Pagsusumamo ni Kang habang lumuluhod sa harap ng babae. "Huli na ang lahat para sa mga pangako mo, Kang," madiing sabi ni Willa habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. "Hindi nabibili ng pagsisisi ang 6 na taon ng luha. Hindi mo maibabalik ang bawat gabi na umiyak ang mga anak mo dahil wala silang ama. At hindi mo mabubura ang mantsa sa dangal ko na ikaw mismo ang tumulong na idikit sa akin." Tumalikod si Willa at pumasok sa loob ng shelter. Iniwan si Kang na nakaluhod sa gitna ng kadiliman at dumi. Ang tanging naririnig ni Kang ay ang tibok ng sarili niyang puso na tila isang mabigat na martilyong humahampas sa kanyang dibdib. "Umalis ka na, Kang," huling wika ni Willa mula sa loob. "Ang pagpunta mo rito ay isa lamang palabas para pakalmahin ang sarili mong konsensya. Huwag mo kaming gawing bahagi ng iyong pansamantalang pagpapakababa. Dahil para sa amin, ang hirap na ito ay tunay. Habang para sa iyo, ito ay isang laro lamang." Naiwan si Kang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Nararamdaman ang matinding kawalan. Napagtanto niya na ang pinakamahirap na bahagi ng paghingi ng tawad ay hindi ang pagsasabi ng salitang patawad, kundi ang pagtanggap na ang taong sinaktan mo ay wala nang natitirang puwang sa kanyang puso para sa iyo. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at sa oras na malaglag ang maskara, ang tanging matitira ay ang pangit na katotohanang pilit mong itinago sa likod ng ginto at hiyas. Ang loob ng opisina ni Kang ay balot ng isang kakaibang tensyon. Ang hangin ay tila naging kasing lamig ng yelo, at ang bawat ingay ng pagbuklat ng mga dokumento ay tila isang babala. Nakaupo si Kang sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga financial records ng kumpanya na kinuha niya ng lihim. Sa bawat numero at lagda na kanyang sinusuri, unti-unting lumilitaw ang isang malaking butas, isang sistematikong pagnanakaw ng pondo na umaabot sa milyon-milyong piso. Bumukas ang pinto at pumasok si Clarissa. Suot ang isang mamahaling damit na tila wala siyang alam sa bagyong namumuo sa loob ng silid. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na humalo sa amoy ng mga lumang papel. "Kang, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Nakahanda na ang lahat para sa anibersaryo ng kumpanya bukas," wika ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta na may nakatagong lason. At tungkol doon sa kaso ni Willa, siniguro na ng mga abogado na mananatili siya sa loob ng mahabang panahon.
We don't have to worry about her anymore. Dahan-dahang itinigil ni Kang ang kanyang ginagawa at tumingala. Ang kanyang titig ay tila isang malalim na balon na walang hangganan ang dilim. Talaga, Clarissa? O baka naman mas kailangan nating ipag-alala ang mga pirma mo rito sa mga liquidation reports na ito? Nanigas si Clarissa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig at ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak ng kanyang clutch bag. Ano ang ibig mong sabihin, Kang? Para saan ang mga papel na yan? Ilang taon mo na palang binubulsa ang pondo para sa mga housing projects ng Montalban. Ang boses ni Kang ay mahinahon, ngunit puno ng nagngangalit na puot. Ang perang dapat ay para sa mga taong nawala ng tahanan. Ginamit mo para bayaran ang mga utang mo sa sugal at sa mga luho mo. At wag mong sabihing hindi mo alam ang tungkol sa sunog sa Pasig. Wala akong kinalaman sa sunog na yon. Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng takot. Kang, nakikinig ka ba sa mga sabi-sabi ng mga mahihirap na yon? Mahal kita. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ating dalawa. Mahal? Isang mapait na nangiti ang sumilay sa mga labi ni Kang habang tumatayo at dahan-dahang lumalapit sa babae. Minahal mo lang ang posisyon ko. At tungkol sa kwintas na nawala, nahanap na ng mga tauhan ko ang CCTV footage ng ospital bago pa man ito mabura. Nakita kanilang inilalagay ang kwintas sa bag ni Willa habang siya ay natutulog. Napaupo si Clarissa sa sofa. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang maskara ng pagiging perpektong asawa ay tuluyan ng nadurog. Kang, please, magagawa nating ayusin ito. Huwag mong sisirain ang lahat para sa babaeng yon. Huli na ang lahat, Clarissa. Malamig na wika ni Kang habang iniaabot ang isang folder sa kanyang sekretary na pumasok sa silid. Ibigay mo ito sa mga otoridad at siguraduhin mong hindi siya makakalapit sa pamilya ko. Samantala, sa isang maliit na opisina sa labas ng lungsod, magkaharap sina Willa at Attorney David. Ang digital recorder ay nasa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng boses ni Esmeralda mula rito ay tila isang hatol na naghihintay na maipataw. Handa ka na ba, Willa? Tanong ni David. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa tatag ng babaeng nasa kanyang harap. Bukas sa anibersaryo, ang buong alta sosyedad ay nandoon. Doon natin ilalabas ang lahat. Huminga ng malalim si Willa. Hinawakan niya ang recorder ng mahigpit. Nararamdaman ang bawat gasgas sa plastic na casing nito. Handa na ako, attorney. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katotohanan. Gusto kong makita ng aking mga anak na ang kanilang ina ay hindi isang manloloko. Gusto kong lumaki sila na may dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong yon. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa mga bintana. Ang tunog nito ay tila isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa puso ni Willa, wala nang takot. Ang bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 6 na taon ay tila naging isang matalim na espada na handang humiwa sa bawat dumi ng nakaraan. Nang gabing iyon, habang tinitignan ni Kang ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa loob ng mansyon sa ilalim ng kanyang pangangalaga, ngunit malayo sa presensya ni Esmeralda, isang pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Ang bukas ay hindi lamang anibersaryo ng kumpanya. Ito ang magiging araw ng huling paghuhukom para sa mga kasalanang itinago sa loob ng mga dingding ng ginto. Hindi kailanman magiging sapat ang kinang ng mga diamante upang takpan ang amoy ng nabulok na prinsipyo at pusong matagal nang nilamon ng kasamaan. Ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay tila isang dagat ng ginto at kristal. Ang bawat sulok ay pinalalamutian ng mga puting orkidya at ang mga bisitang kabilang sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa ay naglalakad ng may mapagmataas na tindig. Ang tunog ng mga mamahaling kubyertos na tumatama sa porselana
ay tila isang marangyang himig na sumasabay sa mahinang tugtog ng mga biolin sa gilid ng entablado. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Esmeralda sa harap ng mikropono. Suot niya ang isang ternong tila hinabi mula sa sinulid na pilak. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Ang pamilya Montalban ay naniniwala na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa mga gusaling itinayo natin, kundi sa integridad at pagpapahalaga sa pamilya na ipinamamana natin sa susunod na henerasyon. Wika ni Esmeralda, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring emosyon. Ngunit bago pa man matapos ang palakpakan, ang malalaking pinto sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang ingay ng mga nag-uusap ay tila biglang naputol, na pinalitan ng isang nakabubulag na katahimikan. Naglakad papasok si Willa. Hindi siya nakagaw na magarbo, kundi isang simpleng puting barong na may maayos na tabas, na nagpapakita ng kanyang payat, ngunit matikas na pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso sa entablado, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi ng katotohanan. Kasunod niya si Attorney David na may bitbit na isang itim na bag. Willa, anong karapatan mong pumasok dito? Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa takot na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Hindi sumagot si Willa hanggang sa makarating siya sa harap ng entablado. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula kay David at inilapag ito sa mesa sa harap ni Esmeralda. Ang tunog ng sobre na tumama sa lamesa ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng tahimik na silid. 6 na taon na ang nakalilipas. Binigyan mo ako ng 1,000,000 piso para maglaho. Wika ni Willa, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umaabot sa bawat sulok ng ballroom. Heto ang perang yon, kasama ang interes na pinagpaguran ko sa bawat sentimong kinita ko sa paglalaba at pagtitinda. Ibinabalik ko sa iyo ang bawat dumi ng iyong pera dahil hinding-hindi nito kayang bilhin ang dangal ng aking mga anak. Guard, ilabas ang babaeng ito! Sigaw ni Clarissa mula sa gilid. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, itinaas ni Kang ang kanyang kamay, senyales na huwag silang makialam. Hayaan niyo siyang magsalita. Malamig na wika ni Kang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina, isang titig na puno ng pagkabigo. Inilabas ni Willa ang digital recorder at inilapit ito sa mikropono. Sa loob ng ilang segundo, ang boses ni Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang boses na aminin ang pag-setup kay Willa, ang boses na aminin ang pagbayad sa mga huwad na saksi, at ang boses na nag-uutos na sirain ang buhay ng isang inosenteng ina para sa kapakanan ng kanilang kumpanya. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na huni ng mga insekto. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Esmeralda. Ang matanda ay napahawak sa gilid ng podium. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang ternong pilak. Ang kanyang imperyo ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng mundong pilit niyang pinabilib. Eksakto sa sandaling iyon, pumasok ang ilang mga otoridad. Hindi sila lumapit kay Willa, kundi kay Clarissa. Clarissa Santos, may warrant of arrest kami laban sa inyo para sa qualified theft at arson. Wika ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Clarissa ay tila isang huling nota sa isang madilim na kanta. Humarap si Kang sa kanyang ina at pagkatapos sa isang mga tao. Ang anibersaryong ito ay hindi pagdiriwang ng tagumpay ng Montalban. Ito ay paglilibing sa isang pangalang nabuo sa kasinungalingan. Madiing sabi ni Kang. Mula sa araw na ito, tinatalikuran ko ang aking posisyon, ang aking pamana, at ang bawat sentimong nanggaling sa pang-aapi sa aking sariling pamilya. Tumingin si Kang kay Willa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at paghanga. Lumapit siya at dahan-dahang lumuhod sa harap ng babae
sa gitna ng lahat ng mga bisita at media. Wila, hindi ako karapat-dapat sa iyo, pero hayaan mo akong gamitin ang natitira kong buhay para patunayan na ang bawat patak ng luha mo ay may katumbas na pagmamahal na hinding-hindi na muling mababahiran ng kahit anong ginto. Napatitig si Willa kay Kang. Ang lahat ng galit ay tila unt-unting natutunaw, na pinalitan ng isang matinding kapayapaan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Si Doña Esmeralda ay tuluyan ng bumigay, ang mga tuhod at napasandal sa sahig. Ang kanyang mga mata ay dilat habang nakatingin sa kawalan. Ang huling sulyap ng isang babaeng nawalan ng lahat dahil sa sobrang paghahangad na makuha ang lahat. Hindi sa laki ng mga gusaling itinatayo na susukat ang tibay ng isang pundasyon, kundi sa lalim ng mga sugat na hinarap at sa tatag ng pusong piniling muling magtiwala sa kabila ng lahat. Ang mga buwan na sumunod sa gabi ng huling paghuhukom ay tila isang mahaba at tahimik na paglalakbay patungo sa paghilom. Ang maingay na mundo ng mga Montalban ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang payak ngunit makabuluhang katahimikan sa loob ng malawak at marangyang mansyon na dati ay puno ng mapanghusgang mga mata. Tanging ang tunog ng sariling mga hakbang ni Doña Esmeralda ang naririnig. Ang bawat sulok na dati ay kumikinang sa ginto ay tila naging malamig at walang buhay. Wala na ang mga bisitang nakangiti. Wala na ang mga kaibigang nag-uunahang bumati. Ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang yaman. Isang bundok ng salapi na hindi kayang bumili ng kahit isang sandali ng tunay na kalinga mula sa anak na kanyang ipinagtabuyan. Ang kanyang kapangyarihan ay naging sarili niyang bilangguang gawa sa marmol at kristal. Samantala, sa isang maliit na studio apartment na malapit sa isang unibersidad, nagsimula ng bagong buhay si Willa. Sa araw, siya ay isang masigasig na estudyante ng arkitektura. Pilit na tinatapos ang pangarap na naudlot dahil sa malupit na tadhana. Ang bawat guhit niya sa blueprint ay may kasamang pag-asa at ang bawat puyat sa pag-aaral ay tila isang matamis na sakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Mama, tignan mo po ang drawing ko. Bahay po ito na may malaking garden para sa atin. Wika ni Mia habang ipinapakita ang isang papel na puno ng makukulay na krayola. Ang bata ay wala na ang bakas ng uling sa kanyang mga pisngi, pinalitan ng isang nagniningning na sigla na tila sikat ng araw sa umaga. Napangiti si Willa, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Napakaganda, anak. Balang araw, gagawa tayo ng totoong bahay na ganyan. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pagsasalo. Nang buksan ni Willa ang pinto, tumambad sa kanya si Kang. Wala na ang kanyang mamahaling suit, pinalitan ng isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng puot, ay ngayon ay puno ng kapayapaan at pagsisisi. I brought some lugaw and puto, just like what you used to make. Mahinang sabi ni Kang, ang kanyang boses ay tila isang malambing na bulong. Hindi siya pumasok agad, kundi nanatili sa labas ng pinto, isang senyales ng pagrespeto sa puwang na kailangan ni Willa. Salamat, Kang. Pasok ka, tugon ni Willa. Dahan-dahang lumapit si Kang kay Lito na noon ay tahimik na nagbabasa sa sulok. Ang bata ay tumingin sa kanya, hindi na may galit, kundi may pag-aalinlangan. Inabot ni Kang ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga kagamitan sa pagdrawing. I'm not asking for your forgiveness today, Lito, bulong ni Kang sa kanyang anak. But I want to be the man who earns it. I want to be the father that you and Mia deserve. Napanood ni Willa ang eksenang iyon at naramdaman niya ang unti-unting pagkatunaw ng yelong nakabalot sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na desisyon, kundi isang proseso ng pagpapakawala sa sakit. At sa bawat araw na nakikita niya ang pagsisikap ni Kang na magsimulang muli mula sa wala. Ang pagtatrabaho bilang isang freelance architect,
Ang pagbibigay ng oras sa mga bata at ang pagrespeto sa kanyang hangganan ay tila isang hakbang patungo sa muling pagbubuo ng kanilang wasak na tahanan. Isang hapon, habang nakaupo silang dalawa sa isang parke, habang pinapanood ang mga batang naglalaro, inilabas ni Kang ang isang asul na folder. "This is for you, Willa. It's a design for a community center in Pasig para sa mga taong nawalan ng tahanan sa sunog. Gusto kong itayo ito bilang simbolo ng bagong simula." Binuklat ni Willa ang folder at nakita niya ang pamagat ng proyekto, Willa's Hope. Ang bawat linya ng disenyo ay tila isang liham ng pag-ibig at paghingi ng paumanhin. Naramdaman ni Willa ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hinahawakan ng papel. "Hindi ko alam kung kailan ka magiging handang tanggapin ako muli sa buhay mo, Willa," wika ni Kang habang nakatingin sa malayo. "Pero maghihintay ako kahit gaano pa katagal dahil natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa kumpanya o sa mansyon, kundi sa bawat hininga na kasama ko kayo." Tumingin si Willa kay Kang at sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-ibig na akala niya ay tuluyan ng namatay sa gitna ng unos. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kumikirot ng kasing tindi ng dati. "Ang pag-ibig ay parang arkitektura, Kang," mahinang sabi ni Willa. "Kahit gaano kaganda ang disenyo, kung ang materyales ay hindi matibay, guguho ito sa unang bagyo. Pero kung muli nating itatayo ang lahat, gamit ang katotohanan at pagpapakumbaba, baka sa pagkakataong ito, hindi na tayo muling mawala ng tahanan." Hinawakan ni Kang ang kamay ni Willa. At sa pagkakataong ito, hindi umiwas ang babae. Ang dapit hapon ay nagkulay ginto sa paligid nila. Tila isang basbas para sa isang mahaba at madilim na gabi na sa wakas ay natapos na. Ang bawat pilat sa balat at sa puso ay may kanya-kanyang kwento ng sakit. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay nagiging mga marka na lamang ng isang digmaang matagal nang natapos. Sa isang tahimik na subdivision sa labas ng maingay na lungsod, nakatayo ang isang bahay na hindi kasing laki ng mga mansyon sa Forbes Park. Ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag. Ang disenyong ito ay bunga ng pagsasanib ng talino ng isang arkitektong dumaan sa apoy ng pagsisisi at ng isang babaeng nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng unos. Nakalipas ang 2 taon mula nang gumuho ang imperyo ng mga Montalban. Sa loob ng maliit ngunit maaliwalas na kusina, abala si Willa sa paghahanda ng hapunan. Ang amoy ng bawang na ginigisa at ang sariwang bango ng kanin ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa hardin. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang bigat na tila isang malaking bato na pasan-pasan niya sa loob ng 6 na taon. Matapos ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo bilang magna cum laude ng arkitektura, nahanap ni Willa ang tunay na kahulugan ng tagumpay, hindi sa titulo, kundi sa kapayapaang nararamdaman niya sa bawat paghinga. Pumasok si Kang mula sa pinto sa likod, bitbit ang ilang mga kagamitan sa pag-ayos ng garden. Ang kanyang mga braso ay may mga bakas ng lupa at ang kanyang muka ay may pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Wala na ang dating Kang na tila isang ribultong bato. Ang lalaking nasa harap ni Willa ngayon ay may malambot na titig at laging handang tumulong. "Ang bango naman ng niluluto mo. Amoy pa lang. Alam kong espesyal na naman ang gabi nating ito," wika ni Kang habang dahan-dahang lumalapit kay Willa. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya naguutos. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at paggalang. "Simple lang ito, Kang. Lugaw at tokwat baboy, paborito ng mga bata," sagot ni Willa nang may matamis ng ngiti. Narinig nila ang tawanan ni Lito at Mia mula sa sala. Ang 2 bata ay abala sa paggawa ng kanilang mga assignment, ngunit paminsan-minsan ay nagkakatuwaan. Si Lito, na dati ay puno ng galit sa kanyang ama, ay unti-unti nang nagbukas ng kanyang puso.
Bagaman hindi pa lubos na nawawala ang lahat ng alaala ng kahapon, ang pagiging tapat at matiyaga ni Kang ang naging tulay para muling mabuo ang kanilang ugnayan. Lumapit si Kang sa isang maliit na cabinet at kinuha ang isang lumang kahon. Mula rito, inilabas niya ang isang maliit na hair clip na hugis paru-paro. Ang clip na naging susi sa pagtuklas niya sa katotohanan nung araw sa palengke. Inilapit niya ito kay Willa at dahan-dahang inilagay sa buhok ng babae. 2 years ago, this was the only thing I had that connected me to our children. Bulong ni Kang. Now, I have everything. I have you. I have them. And I have a home that I actually belong to. Hinawakan ni Willa ang kamay ni Kang. At sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng mga lihim o sakit. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinibigay ng isang beses lamang. Ito ay isang desisyon na pinipili nila araw-araw. Pinili ni Willa na patawarin si Kang dahil nakita niya ang tunay na pagbabago at pinili niyang patawarin ang kanyang sarili sa bawat pagkakataong naisip niyang hindi siya sapat. Tungkol naman kay Doña Esmeralda, nanatili siya sa kanyang mansyon, napapalibutan ng mga mamahaling gamit, ngunit wala ni isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang yaman ay naging sarili niyang bilangguan, isang paalala na sa huli, ang lahat ng ginto sa mundo ay walang silbi kung wala kang kapayapaan sa iyong puso. Si Clarissa naman ay nahaharap pa rin sa mga kaso sa korte. Dahan-dahang binabayaran ang bawat maling hakbang na ginawa niya. Habang nakaupo ang pamilya sa hapagkainan, nagdarasal bago kumain, naramdaman ni Willa ang isang mainit na daloy ng pasasalamat. Ang bagyo ay natapos na at ang bahagharing lumitaw ay mas maliwanag kaysa sa kanyang inaasahan. Mama? Papa? Look! Turo ni Mia sa labas ng bintana. Ang langit ay nagkukulay lila at kahel sa paglubog ng araw, tila isang napakalaking painting na ginawa ng tadhana. Niyakap ni Kang si Willa habang pinapanood nila ang kanilang mga anak. Sa mundong ito, na puno ng pagkukunwari at lupit, nahanap nila ang kanilang kanlungan. Ang bawat laryo ng kanilang bahay ay hindi lamang semento at buhangin. Ito ay binuo mula sa mga luha, sakripisyo at higit sa lahat, sa wagas na pag-ibig na kayang magpatayo muli ng kahit anong nawasak. Dahil sa huli, ang tunay na tahanan ay hindi matatagpuan sa kahit anong mapa, kundi sa loob ng mga bisig ng mga taong hindi kailanman sumuko sa iyo. Tasmasi. Natatapos ang kwento sa ilalim ng gintong dapit hapon, kung saan ang bawat laryo ng kanilang tahanan ay hindi na lamang gawa sa semento, kundi sa pag-unawa at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming lakbayin ni Willa at Kang. Habang isinusulat ko ang bahaging iyon kung saan pinipirmahan ni Willa ang kasunduan sa gitna ng putikan at ulan para lamang mailigtas ang kanyang anak, hindi ko mapigilang mapaluha at mapatigil sa pagtipa. Doon ko naramdaman ang bigat ng bawat sakripisyo ng isang ina na handang lamunin ng dilim basta't manatiling nasa liwanag ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang bawat salita sa kwentong ito ay kinuha ko mula sa mga pira-pirasong katotohanan ng buhay na nakikita ko sa ating paligid. Mga kwento ng pagtitiis, dangal, at ang hindi matitinag na kapangyarihan ng katotohanan. Sa arkitektura ng buhay, maaari tayong mawalan ng bubong o dingding dahil sa mga unos ng kasinungalingan. Ngunit hanggat buo ang pundasyon ng ating dangal, palaging may pagkakataong magtayo muli ng mas matatag na tahanan. Nais ko kayong tanungin, kung kayo ang nasa kalagayan ni Willa, kaya niyo rin bang patawarin ang taong naging dahilan ng inyong 6 na taon na pagdurusa o sapat na ba ang makitang nagbabayad sila sa kanilang sariling kalungkutan? Gusto ko ring malaman, saan niyo ba pinapakinggan ang kwentong ito? Siguro ay abala kayo sa paglilinis ng bahay,
nagluluto para sa pamilya, o baka naman nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Ibahagi nyo naman sa comment section ang inyong mga karanasan o kahit isang maikling kumusta dahil narito ako para makinig sa inyo. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong maabot at mapahilom. Naway manatiling matatag ang inyong mga puso at palaging piliin ang kapayapaan sa gitna ng anumang bagyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pamagat ng kwento. Ang arkitekto ng pusong sugatan. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwento ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa bawat tagapakinig.